Madalas mapadaan sa City Camp Road si Nanay Tara, pero tuwing dumadaan siya rito, hindi niya maiwasang mangamba. Bukod kasi sa ilang mabibilis na sasakyan, mayroon din daw nag-aantay na peligro sa bawat hakbang niya. Ito ay ang mga yellow tactile. Anya, takaw disgrasya daw ito lalo na tuwing tag-ulan. Nasubukan ko noon yung kapatid kong PWD. So, siyempre, na-aksidente rin yun. Lalo nun sa pinakaharap doon, no? Doble-doble yung kwan. Talagang sa kanya? nabaliktad lang. Buti na lang naalalayan ko agad. Maliban kay Tara, ilang beses na ring nakasaksi si Tatay Jesus ng mga nadulas dahil dito. Partikular daw ang pababang sidewalk na ito sa City Camp Road. Mga 5 ganon. Bakit daw? Dito sa lakas sa dumadaan eh. Karamihan po ba mga residente o yung mga... Estudyante. Saka dito din. Bagamat malaking tulong daw ito para sa mga visually impaired, hindi pa rin maiwasan ang ilang insidente ng pagkadulas ng ilang pedestrian. Ilang solusyon na rin ang ginawa tungkol dito gaya ng paglalagay ng non-slip coating pero hindi rin ito nagtagal. Pero makalipas ang 3 taon matapos mailagay ang mga ito, muling kwinestyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung angkop nga daw ba ang kalidad ng tactile na ginamit dito. When I visited South Korea at Japan, I was really surprised na bakit itong tactiles na ito, non-slip itong mga ito, ibang klase. So we were deceived. We were deceived. Kaya nga isa rin yan sa mga pinapaimbestigahan ko. Naalam ko ngayon yung program of work niya, at the same time yung bill of quantities. Magkano ba talaga ang pagkakabili ng mga tactiles na yan? Ayon sa alkalde, proyekto raw ito ng Baguio City District Engineering Office at ang ahensya rin daw ang nagdesisyon kung anong klase ng tactile ang gagamitin. Ang gumawa niyan at nag-procure niyan, DPWH, hindi local government. No? Nung piniset nila sa amin yan, binanggit nila na standard yan, na yan yung international standard. And then, akala ko naman, okay. So, nung kinausap ako nung former city administrator namin at yung CEO, si chief namin no, si Vic, si Engineer Vic, at ni Engineer De La Peña na binanggit nga nila na inassure ng DPWH na yan talaga yung standard na tactiles. Sino naman ako mag-comment, di ba? Ayon naman kay City Administrator Vittorio Jericho Cawis, maliban sa halaga ng proyekto, dapat daw masuri ang kalidad ng tactile kung magkakaroon man ng investigasyon tungkol dito. Siguro mas maganda na may third party para matanggal yung aspeto ng bias, at least mas ma-unravel yung truth to the matter, and then yun nga para some technical people or silang mas makakapag-check talaga whether this kind of product na nailagay doon is ito ba yung tactile na supposedly pang outdoors, or these are the kind of tactiles that na dapat pang indoor lang yan. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang Baguio City District Engineering Office tungkol dito pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Matatanda ang taong 2021 nang simulang ilagay ang mga tactile sa mga sidewalk sa lungsod at kasunod nito ilang pedestrian na rin ang nagreklamo ukol sa kalidad nito matapos silang madulas at magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Charles Nicolimon, RNG News.